Isang magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ang ating pong ang salita po ng Diyos na ating tutunghayan ngayon ay nasa aklat pa rin po ng mga Gawa, chapter 8. Kung nais po ninyong basahin ang kabuuan ng mga talatang ating binabasa, buksan din po ninyo ang inyong mga Biblia at pwede nyo pong balikan doon. Gawa chapter 8 verse 30-35. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya tinanong niya ang eunuko, "Naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?" Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Ang ating pong binasang talata ay isang kasaysayan na naganap dito sa aklat ng mga Gawa. Si Felipe po ay nangangaral sa bandang Gaza at habang siya po ay nangangaral doon, ay siya po ay inutusan ng anghel na pumunta at sabayan ang eunuko sa kanyang paglalakbay. Ang eunuko pong to ay galing sa Jerusalem na sumamba. At sa kanyang paglalakbay, nagbabasa po siya ng aklat ni Isaiah, ni Propeta Isaiah, yun nandito po sa Bible. At tinanong po siya ni Felipe kung naunawaan niya ang kanyang binabasa. Ngunit sabi ng eunuko ay, paano ko ito mauunawaan kung walang magpapaliwanag sa akin? Naroon po si Felipe sa panahong yon para gamitin siya ng Panginoon at ipaliwanag sa kanya ang mga salita ng Diyos. At sa umagang ito nga po, binasa niya ang patungkol sa Panginoong Hesus na matatagpuan sa aklat ni Isaias. At ang tanong niya, sino ba ang tinutukoy dito? Siya ba, yung nagsulat ba, o merong iba? At sinabi ni Felipe, buhat sa kasulatan, sinalaysay ni Felipe ang patungkol sa mabuting balita ng Panginoong Hesus. Ano po ba ang mabuting balita ng Panginoong Hesus? Sino po ba ang Panginoong Hesus sa ating buhay? At sino ba siya? Ayon sa salita ng Diyos. Marami po ang katotohanan na malalaman natin patungkol sa Panginoong Hesus. Magbabanggit lamang po ako ng ilan. At habang patuloy po tayong nakikinig, nagbabasa ng salita ng Diyos, kasama ko sa bawat araw, lali po natin siyang makikilala at mararanasan sa ating buhay. Sabi po sa Lucas 19:10, siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Ito po ang layunin ng Panginoong Hesus, upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Lahat po ng tao, tayo, ako, ikaw, tayo po ay naligaw dahil sa kasalanan, dahil sa sarili nating nais na napawalay tayo. Kaya nga po ang Panginoong Hesus ay naparito upang tayo ay ibalik muli sa kanyang piling. Pangalawa po na nais ko pong sabihin, sinabi po niya to sa John 14:6. Ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita. Ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Siya po ang daan. Daan patungo saan? Daan patungo doon sa piling ng Ama. Wala na pong ibang paraan, wala na pong ibang daan na tayo ay papasukin. Hindi po ang relihiyon, hindi po ang filosofiya, hindi po ang anumang pag-anib sa relihiyon. Ang siyang magdadala sa atin doon sa kalangitan. Tanging ang Panginoong Hesus lamang. Siya po ang buhay. Siya ang magbibigay ng buhay sa atin. Siya ang buhay na nag-o-offer. Tayo lahat ay patay sa harapan ng Diyos. Pero sa pamagitan ng Panginoong Hesus,
matatagpuan muli natin ang buhay na kanyang plinano noong pamanguna. Siya po ang katotohanan. In Jesus there is truth. We can't find truth in this world. Only in Jesus. Ang tunay na katotohanan na magbibigay ng buhay ay kay Jesus lamang matatagpuan. Ano pa po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Romans 3:25. Ang lahat, Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa panuntunan ng Panginoon. Dahil sa lahat tayo ay nagkasala, merong ibinigay na daan ang Diyos para tayo ay mapatawad. At ito ay ang Panginoong Jesus. Siya ang itinakda ng Diyos para magbayad ng ating mga kasalanan. At ang sabi po rito, maipapatawad lamang ang ating kasalanan sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. If we would believe in Jesus, and we would come to Him, asking forgiveness for our sins, believing on what He has done on the cross, yun po ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. At sabi po sa 1 John 5:11, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Ano po ang nais ng Panginoon? Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan po yan ay hindi natin mararanasan kapag namatay pa tayo, kundi ngayon pa lang, if you would believe in Jesus Christ with all of your heart, siya ay kumakatok sa iyong puso, nais niya na pumasok sa iyong buhay. Nais niya na siya ay iyong paghariin. Nais niya na siya ay iyong kilalanin. At ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan the moment na manalangin, manalig ka sa Kanya. Ito po ang layunin ng Panginoong Jesus. Marami pa tayong katotohanang malalaman. Ilan lamang po ito sa nais kong ibahagi sa inyo. Ngayong umaga, ang tanong ko po, tayo po ba ay meron ng isang personal na relasyon sa Panginoong Jesus? Maaring kilala mo siya, maaring alam mo ang lahat ng aking sinabi, pero hindi po ito nananatili hanggang dito lamang sa kaisipan, na kaalaman lamang. Dahil po ang demonyo, alam din niya ang lahat ng tungkol kay Jesus. Ngunit ano po ang pagkakaiba na pwede nating magawa? Tayo po ay kailangang magtiwala sa Kanya. Kailangan kilalanin natin siya na siya lamang ang Diyos. Kailangan kilalanin natin na siya lamang pwedeng magligtas sa atin. Kailangan kilalanin natin si Jesus at ibigay natin ang ating buhay at ipagtiwala sa Kanya. Ito po ang hindi ginawa ni Satanas, sapagkat ang iniisip po niya, siya ang Diyos. Hindi po siya nanampalataya kay Jesus, pero batid po niya ang lahat ng katotohanan patungkol kay Jesus. Kaya nga po hindi sapat na alam mo ang lahat patungkol kay Jesus. Hindi sapat na kilala mo lang si Jesus. Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay maliligtas. Sino lamang po ang maliligtas? Ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ano ang kalooban ng Panginoon? Ang manalig ka sa Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Katulad po ng unikong yon, hindi po natapos na narinig lamang niya ang mabuting balita. Sapagkat ng oras na yon, tinanong siya ni Felipe, nananalig ka ba sa Jesus na ito na aking itinuturo sa iyo? Siya po ay nanalig. Pagkatapos niyang manalig, nakakita siya ng tubig, isang ilog, at sinabi niya, bautismuhan mo ako. Nakakatuwa po ang nangyari sa unikong yun. At ito rin ang nais ng Diyos na maranasan mo sa umagang ito. Kung ikaw naman ay nagtiwala na at nanampalataya sa Panginoong Jesus, ang paalala niya sa atin, magpatuloy tayo. Ibahagi natin ang kaligtasang natanggap natin. Share natin sa iba. Sa umagang ito, I'm concerned more of others na they just know Jesus in their mind. They know about the truth about Jesus. But hindi po nila kinilala
o hindi ipinagtiwala ang kanilang buhay sa Panginoong Hesus. Yan ang nais kong gawin mo ngayon. Trust Jesus with your life. Trust Jesus with your sin. Trust Jesus to be your Lord and your Savior this morning. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, ako po'y nagpapasalamat dahil ikaw ang nagbigay ng buhay para sa ikaliligtas at sa ikapapatawad ng aming mga kasalanan. Panginoong Hesus, salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Sa umagang ito, nais ko po na ipanalangin. Nais ko po na kami ay lumapit sa iyo. Maaring merong mga taong nakikinig na nais niya na ipagtiwala ng lubos ang kanyang buhay, na hindi lang sapat na malaman ang katotohanan, kundi kailangang ipagtiwala. Panginoon, samahan mo kami. Narinig mo ang aming panalangin. Kung ikaw ay nagnanais na kilalanin at paghariin ng Panginoong Hesus sa iyong buhay, sumunod ka sa isang panalangin ito. Panginoong Diyos, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Kinikilala ko po ang lahat ng aking pagkakasala at nananampalataya po ako sa ginawa ng iyong anak na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, nananalig ako sa iyong ginawa at isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Nais kitang paghariin sa aking puso. Nais kong tanggapin ang kaligtasang ibinibigay mo sa akin. Nais kitang tanggapin bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat sa kapatawaran ng kasalanan. Maraming salamat sa buhay na iyong pinagkaloob sa akin sa oras na ito. Pagpalain mo po ako, Panginoong Hesus. Ito po ang aking samot dalangin. Amen. Amen. Kapatid, kung ikaw ay nanalangin ng mga panalangin ito, patuloy kitang idadalangin. Pwede kang mag-message, kilala mo ako, pwede kang magbigay ng message na, Pastora, ipagpatuloy mo po akong ipanalangin. At naniniwala po ako na ang Panginoong Hesus ay nakikinig sa isang taimtim na pananalangin ng sinuman. Pagpalain po kayo sa umagang to at muli po bukas ay inaanyayahan ko kayo sa Daily Walking with Jesus. God bless you.